Alam ko po marami sa atin binabalewala natin itong init ng panahon, 'di ba? Sasabihin natin sanay tayo sa init. Pero meron ako mahalagang warning, basta mainit yung panahon papunta sa summer, dumarami ang nai-stroke. Hindi to heat stroke, yung tunay na stroke at heart attack sa kababayan natin. Kahit magtanong kayo sa mga emergency room sa Pilipinas at sa ibang bansa, dumarami ang cases ng nai-stroke. Kaibigan ko nga, neurologist, sabi niya, ang summer, ano yan, stroke month, marami nai-stroke. At ang malungkot dito, yung nanay ko nung nabubuhay pa, na-stroke din siya dahil sa init ng panahon. Kahit anong handa namin noon, talaga napakahirap. Ang problema po kasi, unang-una, pag umiinit ng panahon, syempre takot tayo sa heat stroke, di ba? Mainit, nauuhaw, alam na natin yun eh, kung nagbabad ka sa init. Pero itong stroke mismo, paano nangyayari? Ang nangyayari kasi, ito marami na pag-aaral sa buong mundo, ang nangyayari kasi, pag mainit ang panahon, nahihirapan yung katawan natin. Kailangan magpawis ng magpawis, di ba? So, kakapawis natin, nahihirapan yung puso natin mag-pump. Kaya yung mga may heart failure, mahina ang puso, mas humihina. Yung may heart disease, mas nagkakasakit sa puso. At ito ang problema, yung nangyari nga sa nanay ko, naha-high blood siya sa init ng panahon. So, mas mainit, mas naka-high blood ang mga senior. At bukod dito, paggising sa umaga, di ba, nakwento ko na sa inyo, ba? Paggising natin sa umaga, talagang tumataas blood pressure natin. So, gising sa umaga, tumataas ang blood pressure, mainit ang panahon, tumataas yung blood pressure. Syempre, yung mga matatanda, ayaw naman mag-aircon, di ba? Nagtitipid. Kahit sobrang init ang kwarto, magtitipid, mahal ang kuryente. So, ayaw nila mag-aircon, tapos sa init ng kwarto, naligo pa nanay ko, na-stroke siya, umabot ng 200 ang blood pressure niya. Pero, magugulat kayo yung nanay ko, pag sa gabi, ang blood pressure niya, 110/70 lang. 110/70, normal. Pero pag nainitan, biglang magto-200. Bakit ganyan ang blood pressure ng may edad? Kasi nga, ang mga blood vessel ng mga senior, mas matigas na. Matigas. So, dapat mababa blood pressure, pero konting taas lang, tumataas. Tsaka mabilis pumutok yung ugat sa ulo. Kasi nga, mas may edad, mas marupok na. So, ingat tayo sa stroke, ingat tayo sa heart attack, pag mainit ang panahon. So, meron tayo mga tips. Actually, medyo kakaiba tong tips ko eh. Hindi ito mga... Meron dito usual tips, meron dito hindi usual. Siyempre, alam natin yung pag-inom ng tubig. Kailangan maraming tubig iinumin. Ito, pinakita ko nga, di ba? Kung gusto natin buko, melon, pakwan, pwede naman basta hindi kayo diabetic. Kung hindi, cold water na lang tayo. Malamig na tubig, magsaging din tayo. Okay, saging para may potassium. Ito mahalaga. Pag mainit, wag na tayo lumabas. Kulong na lang sa bahay. Wala na munang outdoor activity. Labas lang sa umaga o mga alas 5 na ng hapon, dun yun ang gawin ng trabaho nyo. Number 3, syempre, kailangan mas puti ang baro, mas maluwag, alam nyo na yon. Pwede mag-stay, di ba? Marami nag-stay sa mall, sa mga area na may aircon. Number 6, yung mga may sakit. Okay? Kung meron kayong lolo, lola, sila ang babantayan nyo. Minsan kasi tayong yung mga mas nakakabata, iniisip lang natin sarili natin. Hindi natin alam yung lolo, lola natin, magulang natin. Sila na ang prone ma-heat stroke eh. Diba? Siyempre, matanda sila, hindi sila nauuhaw, hindi natin nababantayan. Tapos yung mga may edad, may gamot pa yan, may maintenance yan. Siyempre, pag may maintenance, pag mainit panahon, mas nagbabago din yung yung dami ng tubig sa katawan, nadi-dehydrate ba sila, baka meron sila iniinom na pampaihi. Number 7, ang delikado po sa init, yung galing tayo sa malamig na panahon, tapos uminit. Yun ang delikado. From cold weather
to hot weather. Hindi pa sanay yung katawan. Kaya yung iba, may tinatawag na acclimatize. Ibig sabihin, sanay-sanayin mo yung katawan mo sa init. Kung talagang walang aircon, walang pera, di ba? Sanayin mo sarili mo sa 25 degrees, 26 degrees, 27. Di ba may tao, unti-unti nasasanay din yung katawan natin sa init, pero dahan-dahan. Okay? Ito pala, napakahalaga. Bawal magbabad sa init. Hindi ko sinabi magsanay, magbabad ka. Sabihin, baka nagtatrabaho ka, wala kang choice. May pag-aaral, pag nabilad daw tayo sa araw ng 1 hour, isang oras lang sa beach, isang oras lang ng construction worker, tumataas na daw yung risk natin for stroke. Ganun kabilis. So, pwede isanay yung katawan unti-unti. Malaking bagay yung mga puno, yung mga halaman, maglagay kayo ng puno, halaman, magtago kayo sa ilalim ng puno kasi yung temperature sa ilalim ng puno, 1 to 2 degrees lower at maraming oxygen yung puno eh. Okay? Tubig nyo, i-freezer nyo. Pwede nyo i-freezer yung tubig nyo. 'Di ba? Para pag inom nyo, malamig. Number 10, i-check ang ihi. Ang kulay ng ihi, lalo ngayon pag mainit. Pag nakita nyo madilaw o orange na, inom na maraming tubig. Hinay-hinay lang sa trabaho. 'Di ba? Baka magalit yung amo nyo. Konting ano lang, dahan-dahan lang lakad. Huwag na masyadong magpagod kasi lalo ka iinit. Number 12, kung meron kayong malamig na tubig, wala akong sample ng bottled water. Anyway, kung bottled water to, pwede mo palamigin ang mainit na parts ng katawan. Anong katawan ba yung umiinit? Yung may dugo. Dito may dugo. No? Oh, kita mo, sarap po. 'Di ba? Relax na ako dito. Ito. Ang kilikili, kilikili, pwede ito lagay sa leeg, mainit, kilikili, pwede sa pulso, o pwede sa singit kung gusto mo. So yan, pwede sa noo, di ba? So yung malamig na bottle, ilagay nyo lang. Pwede mag-sunglasses, malaking tulong. Think cool, para hindi masilaw, di ba? Yung iba, pwede gumamit ng spray bottle. Oo, dati bumili ako spray bottle. Yung pang box, yung pang halaman. Diba? Diba? Nag-spray tayo ng halaman. O yung mga boksingero, yung may spray, diba? May nabibili yun eh. Lagyan mo malamig na tubig, spray mo sa mukha mo. May wind chill effect kasi yun. Alam nyo, wind chill? Pag basa ang mukha mo, basa ang balat, nahanginan ka, malamig. Yun ang wind chill effect. So may tulong din yun. Okay? Huwag kayo dun sa maraming tao, hindi kayo makahinga. Pag sa bahay kayo, piliin mo yung pinakamalamig na kwarto. Kung sa baba, maganda kung first floor kayo, tapos may second floor, di ba? Pero kung bungalow, wala kayong second floor, talagang baka mababad sa init. Kayo po mag-comment. I'm sure may kilala na kayo na heat stroke, namatay dahil sa init. Ito, number 16 tip, very important. Kaya pakinggan nyo, bawas exercise. Okay, sabihin, Doc, ano pinagsasabi mong bawas exercise? Sabi mo mag-exercise, maglakad. Pwede ka mag-exercise, maglakad kung nasa aircon ka. Kung nasa gym ka na may aircon, o isang auditorium o basketball court nyo may aircon. Pero kung wala kayong aircon, bawas exercise. I-check nyo ang mga balita. Sobra dami nang namatay habang nag-exercise. Dati, naalala ko, may sikat na politiko noon eh. Many years ago, nag-exercise din na heat stroke. Diba? Kahit sa balita, meron yung mga, like last year lang, may nagfo-football. Teenager, nag-football, namatay. Oh, kasi nagfo-football siya sa init ng araw. Ano yun? Mga March 29 yun. So, bagong init pa lang, gusto niya magpa-sub. Sabi niya sa coach niya, sub na siya. Ayaw siya i-sub ng coach. Yun, nahulog, namatay. Okay? So, kahit bata, pwede mamatay sa heat stroke. Kasi yung exercise, lalo nagpapainit sa'yo wag muna. Okay? Relax, rest, and sleep more. Tulog-tulog lang. Ito, delikado sa kotse. Sa kotse, di ba may napabalita, may namatay sa kotse. Kotse, mainit masyado. Okay? So, kung wala kang aircon, naka-parking, dapat nakabukas ang windshield.
Tapos sa kotse, yung mga car owners, bili kayo nung ano tawag doon, yung sun blockers, 'di ba? Yung nilalagay natin. O ipa-tint nyo, 'di ba? Gawin yung pinakamadilim na tint, yung mga side at likod. Pero yung harap ng kotse, wag nyo titint. Kasi sa gabi, hindi nyo makikita, baka mabangga naman kayo. Pwede rin magpapayat konti. Mas payat na tao, mas kaya ang init, 'di ba? Kasi wala siyang fats eh, 'di ba? Pero yung mga matataba kahit may aircon eh naiinitan. So lose weight din tayo. Tapos yung mga iniinom natin. Pero tubig na malamig, pwede na 'yan. Okay? Pero pag lagi nagpapawis, pwede naman saging para may potassium. Ito po napakahalaga para sa community, para sa ibang tao, para sa school, para sa mga nagtatrabaho, construction worker, private companies, yung mga call center at iba pa. Dapat tayo nakabantay sa senior, sa may sakit, sa mga bata, marami rin, delikado ang bata. Mga babies, children, mag-isa sa kotse, may namamatay, mga elderly. Okay? Yung mga gamot, huwag nyo lalagay sa init. Minsan may nakikita akong mga drugstore, yung gamot nila babad sa init, mabilis mag-expire yon. Kahit ito napakahalaga, yung mga alagang pusa at aso. Okay? Mga kamag-anak ko, meron silang mga aso na matay sa heat stroke. I think 2 na ata. So very common ang pets na mamatay sa heat stroke. Kasi naiiwan natin eh. Advice sa mga schools, 'di ba? Yung mga teacher, limit mo na outdoor activities, 'di ba? Dapat may break ang students. Ang mga school employees dapat may tubig na libre, meron bang libreng tubig, water dispenser sa inyo. Okay? Sa mga private companies, dapat nga may break. Actually, ang delikado dito yung mga outdoor, yung mga construction worker at ibang nagtatrabaho sa labas. Sa ibang bansa, ang ginagawa nila, oras na uminit ang panahon, nagbibigay ng warning yung gobyerno. Parang heat stroke warning for this day, sumobra init, mula sa malamig, uminit, pinapahinto lahat ng workers. Oo, may bansang gano'n. Mag-comment po kayo, mga overseas worker natin. Pinapatigil sila magtrabaho from 12 up to 3 p.m., di ba? Tapos dinadagdagan nila yung oras nila sa gabi. Di ba? Ayaw nila yun, pero wala silang choice kasi nga marami nang namamatay sa heat stroke. Okay? So, basically, alagaan natin mga parents natin, lolo-lola natin kasi talagang tunay ang heat stroke na yan. Lalo na kung medyo hina-hina ka na, hihina immune system mo. So, yun lang po. Ingat tayo palagi. Alam ko, hindi to popular topic sa inyo, pero share natin to para makasurvive tayo ng maayos ngayong mainit ang panahon. Salamat po. God bless.